Lourdes, kumusta na po sa mga tagapakinig nyo? Kumusta na? Ah, State Sa of gitna ng National lahat. Oo nga, State of National Energy Emergency. May crisis ba tayo talaga o wala? Di para Um, malinaw sir Alam eh. nyo, Oo. hindi, pagkatapos ikwento nga yung dinadaanan ng ordinaryong Pilipino, nung inanunsyo yung state of emergency kahapon, di ba, ang tagal no, 3 linggo. Nasa krisis na yung milyon-milyon ng mga transport workers natin. Mm-mm. Ang tagal bago ilabas. Pero kahit inanunsyo nila, napakahilaw. Doon kami nagtataka eh. Kung dideklara mo na may krisis, di ba dapat may karampatang solusyon? So para sa amin, medyo nakakapagtaka. Dineklara nila na may krisis. Supposedly, yun ang panahon maglatag ng solusyon. Pero kung titignan mo yung detalye ng linalaman ng executive order ni Pangulo Marcos, parang wala naman actually makabulang solusyon dun sa tindi ng problema kinakaharap ng ordinaryong Mm-mm. Pilipino. Kasi nakakatawa dito, yung isang araw lamang, naglatag ng mga senaryo si DepEd Secretary Mm-mm. Balisacan. Tama. Doon lang sa presentation ni Sec Balisacan, may pagtingin siya, mas malala pa nga yung senaryo sa kaysa doon Tama. sa tansya namin sa Ibon, dodobleng inflation nitong Marso lamang at Abril. Tapos, dumire-diretso pa ng ilang buwan, 6 na buwan, hanggang katapusan ng taon, yung mataas na presyo ng bilihin. So para sa amin, yung ganun simple lang presentation mismo ng DepEd, ng kalihim ng planning department, kasi sabi niya malaking tsansa na magkakamalaking pagtaas ng presyo ng mga hindi lang produkto petrolyo, even ng mga pangunahing bilihin. Mm-mm. Mm-mm. Dapat udyok yun na mag-state of emergency at may hakbangin para resolve yun. Pero walang duda, binasa namin 3 beses yung executive order. Walang duda, walang sinasabi dun sa executive order na makakapagpigil ng walang kontrol na pagtaas ng presyo. Hindi na lang produktong petrolyo, pati ng mga pangunahing bilihin. Oo. Ikalawa, yung sinasabing tutulungan niya, yung mga naghihirap ordinaryong Pilipino, ang gagamitin lang niya yung kasalukuyang budget ng gobyerno. So, ibig sabihin, nung pinasa yung 2026 budget, hindi naman naisip, di ba? May Oo. ganito Oo. kalaking oil price shock. Pero, ang desisyon ng pamahalaan ni Pangulo Marcos, hindi, yung naprograma natin dati, okay pa rin yun. Mm-mm. Parang sinabi may krisis, pero sa galaw naman nila, parang walang krisis. Mm-mm. Parang So, normal. Oo. normal pa Oo. rin kahit may declaration. Ay, pero Para wala sa ngang kanila mukhang krisis daw normal pa eh. rin. Kasi wala naman daw krisis. Ito raw yung National Energy Emergency. Parang paghahanda Mm. lang. Actually, maganda nga yung punto nyo eh. Hindi man sinabi yung may krisis, pero yun nga, sa galaw nila ganon. Tapos medyo nagtaka nga din kami. Ang pinatampok pa doon, yung energy emergency. As may isa doon mga provisions doon, nagtaka kami paano nakasingit eh. Kasi may 2 provision sinasabi, magfa-fast track na mga Mm. permit, lisensya, clearance. Naisip namin, okay, kung magfa-fast track ng clearance sa isang energy project, panimulan po sa hakbang lang yan, di ba? Sa anumang proyekto. Mm. So malamang yung proyekto na yan, ilang buwan, ilang taon bago may itayo. So isip namin, anong klaseng crisis response yan sa tagal ng Mm-mm. proseso para magtayo ng energy project? Wala namang saysay yan dun sa pagtaas ng presyo ng bilihin ngayon. Mm-mm. Mm-mm. Walang saysay dun sa hindi nakakasabay ang purchasing power ng ordinaryong Pilipino ngayon. Pero isip namin, at may mga ganong klaseng provision? Bigla syempre, medyo malikot ang isip. Isip namin, baka may mga bumubulong kay Pangulo Marcos na may mga interest sa energy sector na ayaw niyang binubusisi yung kanyang mga proposal at baka gamitin katwiran Mm-mm. itong Mm-mm. national energy emergency para ma-fast track yung kanyang mga proyekto. Mm-mm. Sa Yun madaling na lang naisip salita ho namin ba, doon. pwedeng sabihin na ah, wala rin kwenta yung State of National Energy Emergency? Okay, to be fair naman, kung may formal declaration ng ganon at sa to lang ngayon na namin nakita na nag-declare ng state of emergency na may nakasingit na energy, no? Pero pinagpapalagay namin as good as state of emergency na yan, may pakinabang naman sa kanya. Mm. Sa 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 mga batas natin, mas madali ngayon maglabas ng pondo, mas madali mag-realign from savings o naman ibang gamit niya, mas madali immobilize sa mga LGUs. Mm-mm. So, to be fair, yung formal declaration ng state of emergency,
kung yan ang ibig sabihin ng state of energy emergency, magbibigay na naman sa potentially mas mabilis pag-responde ng gobyerno. Mhm. Pero ang issue namin, dalawa. Kung ang problema na kinakaharap ng milyon-milyon Pilipino ngayon ay yung pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at ang napipintong, umpisa ng pagtaas ng mga batayang produkto, pili mga bigas, gulay, Mm, mm. karne, isda. Wala actually nakasaad doon sa executive order na rerendahan yon. So isang halimbawa ko, nilista naman doon yung mga ehensya na miyembro ng ng ano yun? Uplift, naganda pala pangalan Uplift Mm, mm. Committee. Oo, kumpleto sila Nandun ang, doon. hanggang 3 linggo na pang isipan yan. Ah, Um, Andyan ang DOE, DOTR, DSWD, DA, DOF, DepDev, DBM. Hindi ba nakakapagtaka walang DTI? Imaisip namin, ba't ganun? So mukhang talagang para sa kanila energy emergency to, hindi krisis para sa ordinaryong Pilipino kasi kung pagpalagay natin, seryoso sila na renta ng pagtaas ng presyo ng bilihin, mhm. di ba minimum dapat miyembro ng uplift committee na yan, yung DTI, pero Tama. wala siya. So para sa amin, kung iipunin yung ilan mga signalis yun na walang banggit ng price controls or price freeze dun sa executive order. Mhm. Hindi pinasok ang DTI na may pangunahing mandate dapat sa presyo ng mga batayang produkto, mga pangailangan. Tapos, sinabi nga, mamibigay man ng suporta sa mga magsasaka, mga isda, Tama. transport workers. Oo. Pero kung naalala nyo, nung nag-declare ng state of emergency ng COVID, nilista kung magkano tatanggapin at anong budget para doon. Dito sa state of or energy emergency, binanggit, tutulungan namin yung mga nangailangan, Mhm. pero walang binigay na halaga. Whether ng magkano ibibigay sa kanila, anong pagkukunan na budget, magkano gagastusin nila. So parang, kung bubuin mo, parang normal pa rin sa kanila. Oo. At medyo parang binumbudol tayo dun sa paggamit ng deklarasyon ng state of energy emergency. Pero wala naman aksyon na Mm, mm, mm. katumbas ng anumang Mm. totoong emergency. Ginong Africa, itong State of National Energy Emergency, Mm. matutugunan ba nito number one, yung usapin sa enerhiya? Number two, yung tumataas na presyo ng mga pangunahing bilihin. At number three, yung usapin natin sa dolyar. Okay. Sa enerhiya, ano bang pinaka-issue? Simple lang. Anong pinaka-issue ngayon sa usapin ng enerhiya? Mahal ang produktong petrolyo. Walang sinasabi saan man dun sa state of emergency declaration na yan na isa sa publiko o gagawin transparent yung sistema sa pagpepresyo ng mga kumpanya sa langis. Mhm. So, sa ngayon, dahil sa maraming kadahilanan, isang basic na kadahilanan, deregulated ang langis natin. Number 2 tayo sa may pinakamahal na produktong petrol sa riyon. Gaya-gaya tayo sa Singapore. Mm, mm, mm. Yung, yung ibang bansa na hindi deregulated ang kanilang mga industriya, at hindi lang to yung mga oil exporter na Brunei at Malaysia, even yung mga oil importer tulad ng Pilipinas na Indonesia, Thailand, Vietnam, Myanmar, Laos, Cambodia, lahat ng mga bansa na yan, may iba't ibang antas ng price controls, mas mura yung diesel, gasolina at iba sa kanila. So para sa amin, yung pinaka-issue ng mahal na enerhiya, walang ginagawa itong emergency powers of emergency declaration na ito. Ang pinaka pwedeng malapit doon ay kung magka-hoarding daw or profiteering, maging mabagsig siya. Pero hindi niya ina-address yung pinagmumulan, yung main channel ng mataas na presyo ng produktong petrolyo, yung pagpepresyo ng mga kumpanya sa langis. Kung hindi ibubukas sa publiko yung sistema na sa pagpepresyo ng produktong petrolyo, siguradong may dagdag yan para sa tubo nila. So sa amin, yun ang numero unang dahilan kung bakit hindi niya ma-resolve yung pagtaas ng presyo ng enerhiya. Ikalawa, pagtaas ng presyo ng bilihin. Yes. Hindi nga niya makontrol yung pinaka tumutulak sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Anong maasahan natin na kukontrolin niya yung pagpasa ng mga negosyante ng mas mahal na enerhiya sa kanilang produkto. So kung maalala nyo, nung isang araw sabi nila, sabi ni Pangulong Marcos, nakausap ka rin ilang mga food manufacturers. Magpipigil daw sila voluntarily 2 buwan. Kung seryoso siya,
hindi lang voluntary dapat. May otoridad ang gobyerno sa Price Act of 1992. Kung ma-declare ng national emergency, na sana yan ang ibig sabihin ng energy emergency, pwede magbuo ng Price Coordinating Council ang pamahalaan at pwede niya ipako yung presyo ng mga batayang produkto at serbisyo na kinakailangan ng mga ordinaryong Pilipino. Ba't hindi niya pinasok yung Price Act dun sa emergency, sa executive order na to, sa declaration of emergency? Bakit hindi pa yung binubuo yung Price Coordinating Council? Ba't pa tayo nadidinig na pag-suspindi niya ng pagtaas ng presyo, hindi lang produktong petrolyo, even ang mga pangunahing bilihin? Kaya sa amin, walang duda. Kahit nandiyan yung declaration na yan, kahit sabihin ni Pangulo Marcos, ginagawa akong lahat, feeling niya normal. At ang ibig sabihin ng normal, paniwalaan natin ang DepDev. Dodoble ang inflation rate. Ngayon, buwan na ito, susunod na buwan, tataas ang presyo ng bilihin, habang tipid na tipid yung tulong sa mga ordinaryong Pilipino. Eh, hindi nga lang dadagdag ng budget para dun sa tulong. Kaya in the end, sa amin, napakalinaw. Ang pagpapasya ng pamahalaan, hindi talaga sila seryoso na tulungan ng mahihirap, pigilan ng paglala ng kahirapan. Ang pinipili ng gobyerno, dapat pasan ng ordinaryong Pilipino ang pagdala ng bigat ng pag-angkop sa krisis. Kasi hindi niya ginagawa yung pwede niyang gawin eh. Ito, huli na lang. Nakakalusot pa nga yung mga oil companies at yung mga malalaking kumpanya ngayon. Huli na lang Protektado yung po tubo nila. Sir Sunny, tatagal pa ho ba ito? Magbabalik pa ba tayo sa dati? Kasi napansin ko, kapag tumataas yung gas, bumabalik lang siya piso, dos. Pero yung pagtaas niya, 20. Parang hindi na bumabalik sa dati. Ba't ganon? Alam niyo last year, itong paborito halimbawa namin, yung Dubai crude nung Enero 2025, $82 per barrel. Nung Disyembre, bumagsak ng $62 per barrel. So nabawasan ng $20 per barrel. 25% na pagbagsak ng presyo ng crudo sa pandaigdigang pamilihan. Yung diesel, wala mo na lang anong takbo ng presyo niya. 58 pesos nung Enero, 58 pesos pa rin nung Disyembre. Bakit? Kasi deregulated. Dahil sa oil deregulation law, hindi na pwede makailam yung gobyerno sa pagpipresyo ng mga kumpanya. Dahil yung pinakamalaking kumpanya sa lingis ngayon, sa ngayon pagkaalala ko, yung Nationalist People's Coalition, ni Ramon Ang, na may-ari ng Petron, may 6 na senador, 31 kongresista, 8 gobernador. May pampulitikang poder siya para itulak pa rin ang oil deregulation, para iharang ang pag-regulate ng industriya ng langis, para manatili yung kanyang control sa pagpepresyo ng bilihin dito sa Pilipinas, para taasan niya at magkakatubo siya. So sa amin, ang tanong talaga ngayon, nangyayari din kaya yan ngayon 2026? Hindi natin alam kasi nga, hindi naman sinasabi sa atin paano yung pagpepresyo nila. Sir, maraming salamat sa inyong oras ha. Mabuhay po kayo. Good afternoon. Okay, Pam Luis. Salamat po. Thank you. DZX